Yung ibang vlogger, ang binabanatan ngayon, FGF. Mag-rally na kayo. Sabi mo kasi 40 milyones ang FGF. Di ba, mga bossing? Ang sabi ni ang sabi ni Dado, mga bossing, 40 milyones ang FGF. Kaya naman, sabi po ng mga vlogger, saba, dapat yata kayo pumunta dun. Di ba? Kayo yung sumabay na rally para sa ganun, talagang masabi na napakadaming tao at 1/3 ng populasyon ng Pilipina ay kaanib ninyo. Bakit hindi nyo ginawa, Dado? Yun naman. Loko-loko pa kayo. Bakit? Kasi wala namang 40 milyones na FGF. Di ba? Pinapaharap ngayon, pinagrarally yung FGF niya. Siguro walang mailabas. Di ba? Sabi ni Marisa Ocampo, sana tama ka sa pag-iisip mo, vlogger. Neutral po kami. Wala kang alam sa pag-iisip ng pamamahala. Kayo na mga miyembro, neutral kayo. Naniniwala ako doon. Ano masasabi mo doon sa mga sinabi o yung mga pinagsasabi ni Marcoleta? Neutral o hindi? Sige nga, neutral o hindi? Di ba? Ganon kasimple lang ho. Doon sa mga magsasabi na neutral kayo, ipaliwanag nyo sa akin o i-type nyo dyan kung ano masasabi nyo doon sa mga nangyari doon sa inyong rally. Paliwanag nyo lang. Open kaming makinig. Baka sakali na mali nga yung pagkakaintindi namin. No? Kami magrarally. Ayan na nga oh. Pinakita na ng taong bayan. Ayan na oh. Pinakita ng taong bayan ng sambayan ng Pilipino, Luzon to Mindanao. Ang gusto nila, wag nang mag-away si BBM at saka si Inday Sara. Biglang ganun. Wala lang humakipakita si Dado. Wala lang humakipakita si Dado na 40 milyones na FGF. Ngayon, ang gusto na daw po ng taong bayan, kapayapaan, kaya hindi na sila magrarally. Kaya hindi na ho sila magrarally, mga bossing. Ano ba talaga, Dado? Meron o walang 40 milyones? Yun yung kwento. So, whoever thought of this na diskarte, yan na, may ipapaliwanag si Dado. Ewan ko na lang ko kung kayo maintindihan nyo yung paliwanag ni Dado o talagang ako lang ho talaga ang hindi makaintindi dun sa paliwanag ni Dado. Magkukwento ho ito ng restaurant. Ewan ko kung hindi ko maintindihan ho eh. pinaabot ang Marcos hanggang kay Trump sa pagsumpa. Oh, yan daw ho. Pinaabot ang Marcos hanggang pagsumpa ni Trump, mga bossing. Kilala niyo naman ho si Dado. No? Si Dado, mga kababayan, nakakausap niya si Trump. Di ba? Alam niya nga yung mga plano ni Trump. Sabi niya nga, bibitayin yung mga militar na sumusuporta po sa ating Pangulo kapag napunta ng Estados Unidos. So yun sabi ni Dado, di ba? Pinabot. So, yan yung problema. Magrarally kasi ang mga DDS, tapos nun, hindi kayo lilitaw. Ayan, kita nyo, marami ngayon yung Marcos. Mas marami ngayon. Convincing, mas marami ngayon ang hindi naman pro Marcos. Ayaw lang nilang tanggalin si Marcos. ayaw lang sabihin na Marcos resign. Pero sinasabi yung mga depekto ng gobyerno. So, sige na, paliwanag mo na, Dado, yung tungkol doon sa yung tungkol doon sa kitchen, doon sa restaurant. Inaano na itaguyod si BBM, tulungan si BBM na lutasin ang mga problema. Parang gano'n ang dating. Gano'n ang dating kahit hindi sabihin. So, yun yung Ay. So, maybe it is intended. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Sabi ni Analeo, TV Vlog, neutral kami pero hindi ako sang-ayon kay Marcoleta. Pinulitika niya ang rally namin. Still maayos ang pamunuan ng INC. Sumingit lang si Marcoleta. Yung mga miyembro, pumunta ho doon, no? Sa pagkakaalam na usapang kapayapaan ang pag-uusapan, no?
siguro yung mga tagapamahala din, mga boss, chief, amo, sir, bilang kumbaga para pumatas tayo, pinayagan si Marcoleta na magsalita doon sa gitna. Kaya lang, hindi nila expect na yun yung mga sasabihin ni Marcoleta. Nalalagpas doon sa limitasyon ng kapayapaan na pag-uusapan dapat. Di ba? Kaya mga miyembro na din po ang nagsasabi. Pinolitika. Naging tungkol sa politika. Di ba? Okay, ganito yan, ano? Yung Ayan. mga marurunong. Ito na ha. Makinig kayo. O, sabi, yung mga marurunong daw, may pagpapaliwanag na si Dado dito. Yung mga marunong. Sa isang restaurant, Oh, no? Sa isang restaurant, may janitor. ayan. Ibang klase si Dado. Pati restaurant, pinasok na. Oh. Para maintindihan nyo. May janitor. Yung janitor, linis lang ng linis. May dishwasher. Oh. Hugas lang ng hugas yun. Yung trabaho niya. May kahera. Yung kahera, kuha lang ng bayad ng customer. Kung may senior citizen discount, mga ganon. Yung tagakuha ng menu, yung babae, yung waitress, kukunin niya order mo. Waitress o waiter, kukunin niya order. Sir, ano order niyo? Magtatayo na ho yata ng restaurant itong si Dado. Ano? Nanilista. Tapos ipapasa. May sistema yung restaurant. Kayo yung customer. Never na isa doon sa restaurant, hindi alam kung ano yung recipe na ginagamit ng chef. Yun lang nagluluto. Okay. Usapang restaurant na ho to, ha? No, yun lang. Isipin nyo, yun lang ang nagluluto. Hindi man niya i-share yung ano niya, yung laman ng kabisado niyang menu, kung ano ilalagay, yung in parts o kung ano yung ilalagay niya sa hog. Si chef lang ang nakakalam. Okay? Kahit si business owner ng restaurant, hindi niya alam kung paano lutuin ni chef. Ay, hindi, ah. Ako, mga kababayan, dyan sa Pilipinas, sa Antipolo at sa Marikina, nagkaroon ako ng 2 branch na restaurant dyan. Hindi ubra yung hindi ka marunong magluto bilang isang kumbaga may-ari ng restaurant. Pagka yung chef na yun inabsinan ka, pagka yung chef na yun hindi ka na sinipot, ibig sabihin sarado na yung restaurant mo. Hindi pwede yun. No? Lahat po ng matatalinong mga may-ari, mga kababayan ng ano tawag dito, ng restaurant, inaalam po lahat bawat sulok ng restaurant, mga bossing. Ultimo ho sa paglilinis, ultimo ho sa pagdi-dishwash. Nako, wala kang magagawa. Pag absent yung dishwasher mo, sino? Walang may alam eh. May-ari ang sasalo doon. May-ari ang gagawa nun. Business owner na yun, hindi niya alam. Oh. Pero, alam niya, magaling si chef magluto. Pagka sinabi, magluto ka na magluto, gawa ka 10 menu, gulay, 10 gulay, 10. Pagka sinabi ni chef, hindi ako papasok, sasabihin ng may-ari, wala tayong chef ngayon. Sarado ang restaurant. Di ba, Dado? Kaya ako sabi ko, hindi ko alam kung ano yung ine-explain ni Dado dito, ba't napunta sa restaurant. Baboy, 10 manok, 10 beef. Oh. Gagawin ni chef, meron siya. Isasubmit niya, mali ba nung may-ari, ng manager, top management, pipirma niya, approve. Tapos taste test na lang. Oh. Pero yung nitty-gritty, how it was cooked, paano niluto, di nila alam. Ilugi ka. No? Pag nag-decision nga yung cook, wala na, tapos na yung Lalo restaurant. na yung mga nasa ibaba. Sabi ni Chi, Dado, wala pa ba tayong ipapategi ngayon? Oo nga, no? Sabi ni Joy, encomienda. No, anong topic ngayon, sir? Base po doon sa mga narinig natin, maraming Iglesia ni Cristo ang nadismaya kay Marcoleta na imbis sana iboboto siya, ayun, nawawala lalo ang boto mismo doon sa mga
miyembro ng iglesia. Kuha niyo ibig ko sabihin. Kaya yung rally ngayon, kahit anong galing ninyo, kahit anong galing nyo, himay-himayin nyo man yan, mga kababayan, himay-himayin nyo man yan. At kung ano man ang tinapos nyo, kahit PhD kayo, kahit high school graduate kayo, PhD, masters, no? College graduate, kahit professional kayo, Andali, tumigil ka nga. Dado, kung ano-ano sinasabi mo. Nahihilo kami sa pinapaliwanag mo. Sabi ni Eddie Mendoza, kailangan alam mo ang business mo. Yan si Dado, hindi alam ang business. Oh. Sabi ni taga Lugnak TV, na-disappoint talaga ako sa Peace Rally, ginawang mautog rally ni Marcoleta. Correct ko. Tigil ko na ho si Dado, mga kababayan. Wala na hong kwenta yung mga sinasabi ni Dado. Ano po? Dahil gabi na din ho dito, magpapaalam na ako. 4,200 viewers, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Muli po, mamayang gabi, magsama-sama po tayo sa panibagong live stream natin. Maraming salamat and God bless po sa ating